Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Kamanong po, para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po, umpisa na po natin mga katambay. Komentohan po natin itong nakaraang oras lang o nakaraang araw na nagpulong po ang PDP laban po ni dating Pangulong Duterte po mga katambay. At syempre po, nagpahayag po ang bago pong miyembro ng PDP at isa pong Duterte na talagang yung sinasabi nga po natin, mga kababayan natin, pagtatak Duterte, maaasahan po ng mga Pilipino. At talagang may pusong makabayan at makatao, mga katambay, at makamahirap. Painggan po natin ang pahayag po ng butihing alkalde po ng Davao City dito po sa naganap na pagpupulong po ng PDP laban, mga katambay. Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to Davao City. Welcome. So, unang-una sa lahat, salamat masyado kasi tinatanggap niyo ako as Executive Vice President of PDP Laban. I am very grateful to you all. I got to accept this position. Gusto ko lang din malaman niyo na kung bakit ako sumali sa partido natin. Kasi unang-una sa lahat, pagka kailangan yung matanda, ay puro bata yung nakikita ko dito. Pero nung narinig ko, nagsinalisan yung mga membro ng PDP laban, inisip ko, I thought to myself, that this must be a good opportunity para sumali because it has been filtered. So yung mga natitira dito ngayon, yun yung may mga pangat. Kasi kung gusto talaga natin na may tunay na pagbabago, kailangan ang paninindigan ng tao ng isang individual. So nasubukan yung partido, yung mga gustong i-preserve o gustong mag-survive ng politika nila, wala na. Mga nandito, gusto ko sumali sa inyo kung kayo ay naniniwala pa rin na ituloy ang laban, sasama ako sa inyo. Kung gusto talaga natin baguhin yung bansa natin, at least alam ko yung mga kasama ko handang magpakamatay para sa bansa natin. Yun lang ang kailangan ko. Kahit konti lang tayo. Basta alam ko lang yung kasama ko, yun din yung nasa puso at isipan. Wala akong problema dahil. Yan po ang pahayag po ng butihing alkalde po na si Sebastian o Baste Duterte, mga katambay. Dito po sa kanilang pagpupulong po sa Davao po, naganap po ito. Itong po PDP laban. At siya po ay Vice President na po ng PDP laban. Siyempre po, ang presidente po ng PDP laban ay siyempre po ang dating Pangulong Duterte, mga katambay. Siya na po ang vice na tumatayo po sa partido, mga katambay. At napakaganda po ito, mga katambay, dahil po talagang kailangan po ng ating bansa, dahil po sa nakikita po na inyong lingkod ang nangyayari po sa atin, lalo po sa politika. Nakita po natin ang politika po ng ating bansa ngayon. Kahit kayo po, mga katambay, hindi naman po kayo bulag. Hindi naman po kayo nababayaran siguro, mga katambay. Maliwanag at malinaw ang inyong isipan at inyong mga mata. Nakikita nyo naman po nangyayari sa ating bansa na hindi po pumuputok at hindi rin po binibigyan atensyon ng mainstream media ang nangyayari po sa ating bansa, lalong-lalo ang korupsyon, di ba? Ang korupsyon po at lumalaganap na krimen, droga,
Di ba? At ang kahirapan ng ating buhay, di ba? Nagmamahalang bilihin, nagmamahalang mga bayarin sa ating bansa at kakulangan sa trabaho sa ating bansa. Di ba? Yung mga problema, laganap at napakalalaking numero, unang-unang korupsyon. Yung dalawang institusyon na pinaputok ni Vice President Sara Duterte, di ba? Na 2 taon pa lang. Pero grabe, ang ginagawa po ng institusyon na natuklasan po ni Vice President Sara Duterte na extraordinary sila, nagdadagdag ng bilyong-bilyong piso sa pera ng taxpayer, di ba? Napakalaking korupsyon. At yung mga proyekto na nasasayang lang, pinopondohan ng taxpayer, ng taong bayan, bilyon-bilyon, nalulusaw lang ng tubig, yung mga proyekto. At yung mga hindi maipaliwanag na mga pera, yung mga sobra-sobrang paggastos, di ba? Yung mga sobra-sobrang sinasabing pagbibigay ng mga ayuda na wala namang kalamidad, mga katambay. At yung sinasabi pong mga pera na hindi maipaliwanag ngayon kung saan ano na nangyari, lalo yung ano na ba yung negosyo nating Maharlika Fund, ano po ba nangyari na ron? Di ba? At yung mga pangako, napakaraming pangako na napako ng ating gobyerno, ng ating bagong Pilipinas. At yung sinasabi nga po na ipagpapatuloy din po daw, di umano, noong mga panahon na ito'y nangangampanya. Ipagpapatuloy lahat ang nasimulan noong panahon na nililigawan at kailangang manalo bilang presidente. Lahat ipinangako sa kampanya ng Pangulong Marcos Jr., lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte at sa mga Duterte at sa sambayan ng Pilipino, yung mga ipinangako po. Lahat po 'yan ay napako. Ngayon, sino na po ang kasama ngayon ng bagong Pilipinas? Halos karamihan po oligarko, mga katambay. At yung mga dating isinusuka ng mga Pilipino, halos kasama na po ngayon ng bagong Pilipinas, mga katambay. Kaya yung sinasabi nga po ngayon ni Mayor Baste at ng PDP Laban, kung gusto mo na umasenso at ituloy ang pagbabago, kailangan po, kahit kakaunti tayo, magkaroon lang po tayo ng yagbols at paninindigan, tapang at malasakit para sa taong bayan. Di ba? Kasi yan po importante dahil nakita po natin yan, naganap po yan nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Halos wala po siyang kasama. Wala po siyang kasamang mga oligarko. Wala siyang kasamang mainstream media. Wala. Ang tanging kasama lang niya, taong bayan at mga kababayan nating OFW. Di ba? Pero tinangkilik po siya. Walang nagawa ang mainstream media. Walang nagawa ang mga oligarko. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, nanalo pa rin siya kahit kakaunti lang. Kakaunti ang mga oligarko, kakaunti ang mga politikong sumama kay dating Pangulong Duterte. Pero nanaig pa rin ang boses ng taong bayan. Pero ngayon, di ba? Sino po ang kasama ngayon ng bagong Pilipinas? Karamihan po oligarko. Halos lahat po ng mainstream media. Di ba? Halos pati po mga kaliwang grupo po yata kasama na rin di umano ng bagong Pilipinas. Di ba? At ano pa? Ang mga kasama ng bagong Pilipinas. Halos sila na po lahat, di ba? Mainstream media, mga politiko, di ba? Makakaliwang grupo po yata, mga makabayang black, di ba? At ang mga oligarko, kasama na po lahat. Yan na po ang kasama yata, di umano ng bagong Pilipinas. Kaya nga sinasabi ngayon ni Mayor Baste, napakalaki nila dahil halos ng pera, yung makinarya, tapos mga oligarko, mainstream media, at ang makabayang black yata, di umano. Kasama na ngayon ng administrasyon. Yung dating yung isinusuka ng taong bayan, lalo ng mga Pilipino, mga OFW, na ngayon, magkakasama na po ngayon yata sa bagong Pilipinas. Ngayon, nag-uumpisa na naman po. Bumalik na naman po ang sistema po ng pangyayari noong panahon po ni dating Pangulong Duterte. Nag-uumpisa na naman, maliit na naman ang pag-uumpisahan. Halos walang politiko ngayon na sumasama na naman sa dating Pangulong Duterte. Yung mga natulungan ng mga politiko,
Ngayon, alam naman natin na pagdating po sa institusyon ng politiko, lalo sa Kamara at sa Senado, ang sinasabi nga ni Kamanong, komento ni Kamanong, ang paborito po niyang mga prutas ay balimbing, mga katambay. Komento na inyong lingkod. Paboritong prutas ng mga politiko, balimbing, mga katambay. Kaya dito po, yung sinasabi ni Mayor Baste, may katotohanan po yun. Kahit kakaunti tayo, kakayanin natin. Dahil kakaunti man tayo sa bilang ng mga politiko, lalo na sa mainstream media, pero nahandyan naman ang malaking puwersa ng social media at ng mga mismong mga Pilipino, mga OFW. Yan ang magpapanalo sa mga Duterte at sa Team Duterte, mga katambay. Kasi nahandyan naman po, ilan na po ba yung nahandyan na talagang nasa Duterte? Siyempre, nahandyan sila Senator Go. At siyempre po, si Senator Padilla, siya ang tumatayong campaign manager ng ano po dyan, ng PDP. At siyempre po, si Bato. Yan na po yung nasa grupo po dyan. At abangan po natin kung sino po yung mga makukumpleto ng kanilang pambato po sa 2025 sa senatorial. Siyempre po, abang-abangan po natin mga katambay. Siyempre, kikilatisin din natin mga katambay. Kikilatisin po na inyong lingkod. Hindi naman po porket na kasama po ng PDP laban, kailangan po alamin po din natin ang mga credential po ng mga ito. Ang kailangan po natin sa ating bansa ay pagbabago. Pagbabago, lalong-lalo na po sa dalawang bulok. Yung bulok na konstitusyon o institusyon. Yung dalawang bulok na institusyon na yan. Kailangan po yan baguhin. At kailangan po yan, tayuan po yan. Dapat tumayo po dyan ang PDP laban para mabago po ang sistema niyan. Yan po ang isa rin po natin kikilatisin dyan. Kung sino pong politiko ang makakaroon po ng yagbols para po baguhin yung institusyon na yan, mga katambay. Lalo sa paghawak ng kaperahan, di po, ng bansa, ng taxpayer. Yan po malaking problema dyan sa institusyon na yan. Kung paano po sila humawak ng pera. Napaka-spoiled, mga katambay. Napaka-spoiled. Hindi po alam ng taong bayan kung saan napupunta. Dahil napakasekreto. Alam niyo na po yan. Marami na po tayong binlag niyan, mga katambay. Pero dito po, mga katambay, sa pinahayag po ng Mayor Baste, matapang, talagang sasamahan po niya ang mga Pilipino at sasamahan niya rin po siyempre ang PDP hanggang sa huli, hanggang sa sinasabi pati buhay niya ay maging kapalit nito, mga katambay. Lalo kung ay paglalaban po ay para po sa mga Pilipino at sa pagbabago po ng ating bansa, mga katambay. Yung mabago kahit papaano. Kasi nung hinawakan po ng 6 na taon ng ating dating Pangulong Duterte, malaking pagbabago na po ang nangyari sa ating bansa. Lalo sa krimen, sa droga, at syempre po yung kahirapan, malaki na pong kabawasan na nangyari. At yung ekonomiya natin, hindi po talagang kahit nagpandemya tayo, pandemic, hindi po tayo sumadsad sa sobrang hirap ang ating bansa dahil sa napakagaling na paghawak ng bansa ng dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, wala tayong mabigat na pinagdadaanan katulad ng pandemya. Pero hirap na hirap ang ating bayan. Hirap na hirap ang ating mga kababayang may hirap. Halos hindi na kumakain ng 3 beses isang araw. Pero pagka naglabas naman ng survey, ang SWS at ang Okta Research Survey, iba po ang nakikita po nating numero dyan, mga katambay. Dahil iba rin po kasi yung sinasabi di umano nababayaran, di ba ba? Kaya dito po, napakaganda po ito, mga katambay, na sa kabila po na nangyayari sa ating politika na halos kontrolado na po yata ng pamahalaan lahat ng nasa palibot nito. Yung sinasabi nga po natin, di umano, ng mainstream media, wala na nakikita yan, na kamalian, korupsyon, at pati issue sa droga ng Pangulo, hindi na nakikita niyan. At ito po, napakaganda po na meron po at nagbabalik pong muli para po ibangon muli ang ating bansa. Ito pong lalo po ang pamilya Duterte habang nandiyan po, na alam na po natin yan, nakita na po natin, mga katambay, kung paano po sila maglingkod sa atin. Alam po natin yan. Ang hindi lang po alam yan at nagbubulag-bulagan, yung mga nababayaran, mga katambay. Yung mga nakikinabang, yung mga nababayaran, yung mga panatiko sa droga,
yan po, mga talagang hindi po makakita ng kabutihan yan at kagandahang nagawa ng dating Pangulong Duterte. Never makakita po ng kabutihan yan. Yung mga tumatangkilik sa droga, yung mga masasamang gawain, di ba? Yung mga smuggler, mga drug lord, di ba? Mga mamamatay tao at yung mga sari-saring mga kriminal na talagang hinding-hindi tatangkilik sa mga Duterte yan. At syempre po, yung mga kurap na politiko, saka yung mga mapag-abusong mga oligarko, hindi, never, pati mainstream media, never tatangkilik sa mga Duterte yan. Dahil nga magpatakbo. Kung magpatakbo kasi ang dating Pangulong Duterte, lahat pantay-pantay halos, di ba? Kung mayaman ka, magbubuwis ka ng tama. Hindi natin alam ngayon ganun kaya nangyayari mga katambay. Kasi nung panahon ni dating Pangulong Duterte, pati yung mga matatagal na nga baon sa utang sa gobyerno, nasingil. Di ba? Unang-una na, yung may-ari na eroplano ng Philippine Airlines, di ba? Nagbayad, napakarami pa. Pati ABS-CBN, napakaraming anomalya. At problema sa gobyerno, ayan, natanggalan ng prangkisa dahil nga sa sobrang pag-aabuso sa gobyerno. At napakarami pang mga oligarko nakapagbayad ng tamang buwis noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya never nilang magugustuhan ang pagpapatakbo ng Duterte. Kasi sila ang malilintikan dahil nga sila hindi nila nakasanayan ang tamang gobyerno. Dahil nga nung mga panahon ng mga nakaraang administrasyon ay nakokontrol nila ang gobyerno. Pero pagkadating sa pamilya Duterte, never nilang makontrol ang gobyerno. Never. Di ba? Gobyerno ang kukontrol sa iyo. Yun ang tama gobyerno. Kaya ang tangi lang na nagiging kasama po. Ang tangi lang, nag-iisa lang halos. Isa lang ang majority kasama ng pamilya Duterte. Taong bayan. Pilipino. Lalo-lalo na mga OFW. Pati mga OFW natin, alam nila yan, mga katambay, kung paano magpatakbo ang Duterte. Kaya po mga katambay, tangkilikin po natin at abangan po natin ang mga susunod na pahayag ng PDP Laban. At least, nahandyan pa rin po at handang maglingkod sa mga Pilipino dahil nga sa nangyayari sa ating bansa na wala na po yung pagiging continue. Iko-continue daw po sana ng bagong Pilipinas na balaho po. Wala pang 2 taon, balaho na. Bigla nang naputol ang kadena, mga katambay. Kaya nagkabaliktad na po ang sitwasyon ng ating bansa at yung mga pangako na sobra-sobra pong pako, napakaraming pako ang naging pako kaysa pangako. Di po ba mga katambay? Kaya maraming salamat po at meron pa rin po mga Duterte na tumatayo ng katotohanan, naninindigan sa ating bansa at talagang may malasakit po sa mga Pilipino. Muli po mga katambay, maraming salamat po muli sa mga naagusto po na ating maliit na channel, Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share and subscribe at nagko-comment. At syempre po, maraming salamat po sa tumatangkilik po ng ating maliit na channel at sinasamahan nyo po ang ating pong channel kahit po ito'y maliit at nahandyan pa rin po kayo tumatangkilik. Maraming salamat po mga katambay. Muli po, paalam, ingatan nawa. Bye-bye.